majestic theme. Jesus sat and spoke with love so free. He taught the truth with words so pure. Blessings for the humble, the meek and poor. Blessed are the poor in spirit, they inherit heaven's throne. Blessed are the mourners, for comfort will be shown. Blessed are the meek, for the earth they will gain. Blessed are the hungry, for righteousness will reign. Blessed are the merciful, they will receive mercy from the Lord, in whom we believe. Blessed are the pure in heart, they will see God's face. Blessed are the peacemakers, children of His grace. Blessed are the poor in spirit, they inherit heaven's throne. Blessed are the mourners, for comfort will be shown. Blessed are the meek, for the earth they will gain. Blessed are the hungry, for righteousness will reign. Blessed are the persecuted, for righteousness they find. The kingdom of heaven is their guiding light. When others mock you for my name, rejoice and be glad, for heaven's your claim. Blessed are the poor in spirit, they inherit heaven's throne. Blessed are the mourners, for comfort will be shown. Blessed are the meek, for the earth they will gain. Blessed are the hungry, for righteousness will reign. You are the salt of the earth, shining bright. You are the light in the world, give inside. Let your good deeds bring glory to His name. Let your light shine, setting hearts aflame. Blessed are the poor in spirit, they inherit heaven's throne. Blessed are the mourners, for comfort will be shown. Blessed are the meek, for the earth they will gain. Blessed are the hungry, for righteousness will reign. Blessed and shining bright, in His love we stay, guided by His light on the righteous way. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating River of God Marilao Midweek Service. Ako po pala Sister Fe, ang naatasan na magbaba ng salita ng Diyos ngayong gabi. Nawa po mayroon pong magrema sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Ang ibababa ko po ay makikita po sa Matthew chapter 5 verse 10 to 12. Ito po yung ikawalang beatitude na itinuro ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga disipulo doon sa bundok. Diba po na ano. Ito po, babasahin ko po muna. Matthew chapter 5 verse 10 at 11 up to 12 pala. Sa Tagalog, pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. 11.
Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangang ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. 12. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sa English, Matthew 5:10 verse 10 up to 12. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. 11. Blessed are you when people insulted you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. 12. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophet who were before you. Purihin po ang Diyos pagkabasa ng kanyang salita. Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat po Lord sa gabing ito. Salamat po sa salita mo, Panginoon, na aming tatalakayin ngayong gabi. Lord, I pray for your Holy Spirit na siya pong ang mag-guide sa amin, Panginoon, upang ang marinig namin, Panginoon, ay nagagaling lamang po sa iyo. Father God, patawarin mo po ako kung mayroon po mga kasalanang nagawa, Panginoon, hallelujah, sa isip, salita at sa gawa, intentionally or unintentionally, oh God, hallelujah. Lord, sa gabing ito, gamitin mo lang po ang bibig ko, Panginoon, upang maging instrumento para sa imong salita, Panginoon, hallelujah. Itago mo lang po ako, Panginoon, sa iyong likuran upang ikaw po ang maitaas, Panginoon, sa aming buhay, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa oportunidad na ibinigay mo po sa akin, Lord, upang bigyan muling ang pagkakataon upang maibaba ang iyong salita, O God. Hallelujah. Pinapasalamatan ka po namin, Panginoon, pinupuri, O God. Kaya ibalik ko po sa iyo ang pinakataas na papulit pagpasalamat in the mighty name of Jesus, your precious Son. Amen and amen. Hallelujah. Dito po sa 10, ang sabi po, pinagpala ang mga inuusig na mga dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Amen. Hallelujah. Tayo po mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, diba po, na inuusig tayo dahil sa ating pagsunod sa ating mahal na Panginoong Hesus. Kailangan po tayong huwag po tayong malungkot, diba po? Kasi yun po ay, pag ganun po ang ating mararamdam, kabilang po tayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kasi, di ba, alam naman po natin na nung tayo po ay hindi pa po sumunod sa ating Panginoon, wala pong uusig sa atin, di ba, patungkol sa ating paniniwala. Pero nung nag-step forward na po tayo para sumunod sa kalooban ng Diyos, di ba po, ang dami po nating maririnig ng mga hindi magandang salita, minsan pag-iinsulto, di ba po, napakasakit lang po, yun po ay galing po minsan sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapamilya, di ba po? Pero normal din po pala yun, di ba? Normal lang yun na makakarinig tayo ng ganun. Kasi sabi nga po dito sa 12, pati nga po yung mga nauna sa atin, di ba? Yung mga apostles dati, ganun din po ang kanilang nararanasan, di ba po? Kaya kung mayroon po tayong mga naririnig na mga pag-uusig o ano pa man, huwag na lang po nating papansinin, bagos ay pag-pray na lang po natin sa Panginoon, di ba? Na nawa ma-open din po ang kanilang puso at isipan, di ba? Upang sila din po ay darating po ang time na sumunod na din po sila sa kalooban ng Diyos, di ba po? Kaya dito po sa 11, pinagpala ang mga nilalait at inuusig, di ba? Hindi lang po yung nilalait, bagkus inuusig pa, di ba? Inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauuna sa inyo. Amen. Hallelujah. Diba talagang marami po talaga natin nababalitaan na talagang
nilalait, inuusig ng mga tao, lalo na po yung mga anak ng Diyos na ginagamit po talaga na, di ba, na pinaparatangan na hindi maganda, di ba po? Experience ko lang din po nung dati, yung pastor po namin doon nga sa Mindanao, na talagang pinaparatangan po siya ng hindi magandang pananalita, di ba? Na sinasabihan po talaga siya na hindi kaaya-ayang pananalita, kumbaga nilalait siya dahil nga po dahil lang po sa kasalanan na hindi naman po talaga niya ginawa. Pero glory to God, talagang ang ating Panginoon is Lord of Justice, di ba po? Kasi napatunayan po na talagang kung ano po yung inakusa sa kanya ay hindi po talaga totoo. Glory to God, talagang nandoon po si Lord na pumagitna, di ba, sa sitwasyon na yun. Kasi kami din po, ako din po bilang doon, ako nakatira dati sa church, talagang doon sa personage sa church, alam ko po kung totoo ba yung pinaparatang sa aming pastor dati, o hindi. Ay alam ko po talaga na hindi. Kaya glory to God po na talagang nandoon yung Panginoon na siya po talaga ang nagbibigay justice po sa lahat. Hallelujah. Kaya 'di ba po, talagang hayaan na po natin na kapag mayroon pong naglalait sa atin or inuusig tayo dahil po sa ating pagsunod ng Diyos, huwag po nating dibdibin yun. Kumbaga, ibigay natin sa Panginoon lahat. Lord, ikaw na pong bahala kasi ikaw po ang nakakaalam sa katotohanan. Di ba po? Kasi, di ba yung mga apostles niya dati talaga pong kung ano po yung panglalait, o 'di ba, mas sobrang grabe pa nga yung nararanasan nila, 'di ba po, na talagang yung iba nga po pinuputawla ng liig, 'di ba po, dahil po sa pag preach nila sa salita ng Panginoon, sa pagsunod po nila sa kalooban ng Diyos, 'di ba po? Kaya sabi po dito sa dito po sa 1 Peter 4 chapter 14, pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya nga pinagpala daw tayo kapag kinukutya tayo. Kasi 'di ba ang kaaway talagang galit na galit, 'di ba? Galit na galit sa mga anak ng Diyos, lalo na kapag tayo po ay nagbabahagi ng salita niya, 'di ba? Kapag tayo po ay mag-share ng goodness sa iba, 'di ba po? Talagang galit na galit yung kaaway. Pero yun po ang sign na ang kaluwalhatian ng Santo Espiritu ng ating Panginoon ay nasa sa atin po. Hallelujah. 'Di ba po? Nakakabigay encouragement po sa atin na kahit ganun pa man nakukutyain tayo dahil sa pagsunod kay Kristo, ipagpasalamat po natin yun, kasi ang ibig sabihin nun, nandoon yung Espiritu ng ating Panginoon sa buhay natin, nakikita ng kaaway, diba? Kaya yung kaaway naman talagang gagawin niya ang lahat upang upang i-discourage tayo, upang hilain tayo pababa, di ba? Upang hindi tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Pero kapag tayo po ay kumapit lamang po sa kanyang salita, talagang mananagumpay po tayo. Amen po. Hallelujah. Kaya dito din po sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, sabi po dito, gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang mga tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig na, 'di ba? Na nandito po talaga sa Biblia palaga na talagang kapag sumusunod po tayo sa kalooban ng Diyos, talagang uusigin po talaga tayo, 'di ba po? Hallelujah. Pero ang sabi dito, magalak po tayo. Wag po nating ikakalungkot, 'di ba po? Dahil yan po ay sinyalis na tayo po ay anak ng Diyos at ang Santo Espiritu ay nanangan po sa ating buhay, sa ating puso, 'di ba po? Hallelujah. Dito naman po sa 12, sabi dito,
Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin niyong inuusig din ang mga propetang nauuna sa inyo. Amen. Hallelujah. Di ba po, makikita po natin yun. Si Paul, di ba po, na ang sabi ni Apostle Paul dito sa 1 Thessalonians 5, 16 to 18, basahin po natin. Dito po sabi, 16, magalak kayong lagi. Amen. 17, palagi kayong manalangin. 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo at sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Kahit man tayo dadaan ng mga pag-uusig, pero ano ang sabi dito? Ano daw po tayo? Magalak daw po tayo, 'di ba? Magalak tayo. Ito po ito po sinabi isinulat po ito ni Apostle Paul, 'di ba? Nung isinulat niya ito nung nasa loob siya ng preso, 'di ba? Nasa kulungan po si Apostle Paul. Pero ano sabi niya? Talagang rejoice always, 'di ba? Sa kanyang sitwasyon, 'di ba, napakahirap sabihin na maggalak kayo lagi samantalang siya nandoon sa loob ng kulungan, 'di ba po? Kaya talagang kapag nandoon po talagang kapag ang Panginoon at ang Santo Espiritu ay nananangan po sa ating buhay, sa lahat ng sitwasyon po na ating mararanasan, kailangan po nating maggalak, 'di ba po? Yung kagalakan kasi ang iisipin na po natin na we are not belong in this world, 'di ba? Hindi po tayo dito, hindi po dito ang ating tahanan, bagkus ang tahanan po natin ay doon sa langit, 'di ba po? Makaranas man po tayo dito mga persecution, makaranas man po tayo dito ng mga pagsubok, mga pag-uusig, isipin na po natin na ito po ay hindi forever, kasi hindi po tayo taga rito. Ang forever po natin nasa langit, 'di ba po? Ang isipin na po natin na di bali na tayong uusigin, masunod lang po natin ang kalooban ng Diyos, di ba po? Kaya sabi ito, palagi kayong manalangin. Ang pinaka-the-best po talaga yung palagi po tayo mananalangin sa Panginoon. Kasi ang papanalangin po natin is one way of communicating God, di ba? Sa ating pananalangin, yun po yung conversation natin sa ating Ama, di ba? At doon po natin talaga ma-feel yung pagbibigay niya sa atin ng kalakasan, di ba po? Sa kalakasan pang physical, pang intellectual, pang emotional, lalo na po spiritual. Hallelujah. At ito po sa 18, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Sabi nito, magpasalamat na tayo sa lahat ng pagkakataon, di ba? Hindi lang po sa kagalakan, hindi lang po sa kasiyahan o sa mga pagpapala, hindi lang po 'yun. Kumbaga sa lahat ng pagkakataon, whether we are in ups and downs sa ating buhay, kasi talagang ikagagalak po natin yun dahil po ang Panginoon po ay nasa atin po, di ba? Kaya sabi nila talagang mahirap po talaga sumunod sa Panginoon. Tama naman po. Pero kapag ibigay natin lahat ng mga desisyon natin, yung mga pinagdarasal po natin, di ba? Ibigay natin sa Panginoon. Talagang hindi po tayo mahihirapan. Kasi alam natin si Lord yung backup natin, di ba? Sa buhay natin. Kaya we are so blessed na buhay ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran, di ba po? Dito din po sa Santiago. Santiago chapter 1 verse 2 up to 4, sabi dito, mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y dumaranas sa iba't ibang uri ng pagsubok. Di ba po? Hallelujah. Sa 3, dapat ninyong malaman na magiging matatag ay inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Amen. Hallelujah. Itong mga pagsubok, isa ito makapagbigay sa atin ng katatagan sa ating pananampalataya. Diba po? Kasi sa mga pagsubok na to dito po talaga, was muna po tayo na may mga pagsubok. Di pa palagi po tayo nakikipag-communicate kay Lord. Diba po? Hallelujah. Kaya
Kaya nawa, wag naman po sa may mga pagsubok tayo makipag-communicate sa Panginoon bagkus sa araw-araw po ng ating buhay. Amen po. Hallelujah. At dito po sa 4 at sabi, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen. Hallelujah. Magiging ano daw po tayo, maging matatag hanggang wakas. Hallelujah. 'Di ba po? Kasi ang talagang ang mananampalataya po mananampalataya hanggang wakas po talaga ay siya lang po yung maliligtas, 'di ba? Kaya kailangan po talaga natin na na magpakatatag tayo sa Panginoon, sa salita ng Diyos, 'di ba? Wag na po nating bigyang pansin yung mga pag-uusig na ma-experience natin sa buhay, 'di ba po? O mga pagsubok man sa ating buhay, wag na po nating bigyang pansin yun. Ibigay po natin yan sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya dito po talaga na talaga yung mga beatitude na ibinaba ni Lord, talagang mahirap gawin, 'di ba po? Sabi dito nga po sa 5, pinagpala ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Amen. Hallelujah. Diba, napakahirap po talaga magpapakumbaba, diba? Lalo na po pag makadinig tayo ng mga Pero ganun pa man, hallelujah. Talagang i-exercise po natin itong mga beatitudes na sinabi ng Panginoon, di ba po? Sa gayon, ito po ang daan upang tayo po ay makapunta sa kanyang kaharian. Di ba po? Isa po ito na susi po sa atin upang tayo po ay makapunta sa ating final destination sa ating Panginoon. Di ba po? Si Jesus Christ nga po dito sa kung ma-imagine na po natin grabe yung pagsubok na kanyang naranasan, di ba po? Na kung tutuusin, siya po yung the only begotten son na ibinigay ng Ama dito sa atin, di ba? Pumunta siya rito hindi upang pagsilbihan, kundi siya po yung nagsilbi, di ba, sa atin. Buhay niya ibinigay para sa atin. Grabe yung mga persecution, di ba? Ang grabe talaga, kaya talaga kung ano man po yung naranasan ni Jesus dito sa mundong ito, sa kanya pagsunod sa kalooban ng Ama, di ba? Ay mararanasan din po sa mga sumusunod sa kanya, di ba? Pero grabe kung tutusin natin, grabe, sobra talaga yung pagtitiis ni Jesus Christ dito sa mundong ibabaw, di ba po? Pero ano yung sinabi niya, lalo na yung talagang siya pinahirapan na, di ba? Sabi niya, Ama, patawarin mo po sila dahil hindi po nila alam ang kanilang ginagawa, di ba po? Kung tayo, di ba? Dahil kung ganun kahirap yung naranasan natin, di ba? Talagang darating talaga ang oras na talaga mag-react po tayo, di ba po? Pero ang Panginoong Hesus, iba po talaga ang inano niya. Kumbaga, sabi niya, patawarin po yung mga tao na gumagawa sa kanya ng ganun dahil hindi nila alam ang kanyang ginagawa. Ganun din po tayo, di ba? Na kung ano man yung mga masasamang ibinabato sa atin, pasalamatan natin ang Diyos. At saka, huwag po tayo magalit sa kanila, di ba? Kumbaga, ipanalangin natin sila na nawa buksan ang kanilang puso't isipan na ang kanilang ginagawa ay hindi maganda, di ba? Nawa ipag-pray natin na tanggalin yung mga nakaharang sa kanilang mga mata, sa kanilang mga pandinig upang makita nila ang goodness ni Lord, di ba po? Na makita nila kung gaano ka-importante ang pagsunod sa Panginoon. Hallelujah. Kasi nawa ang lahat na ipag-pray natin nawa ang lahat ng mga tao na palaging nagpe-persecute sa mga anak ng Diyos ay makatulad kay Paul, di ba po, ni Apostle Paul, na di ba siya po dati ay inaano po niya, talagang inuusig po niya yung mga sumusunod kay Jesus Christ, di ba po? Pero nung na-encounter po niya ang Panginoon doon sa Damascus, di ba? Talagang
talagang nabuksan yung natanggal yung mga kaliskis sa kanya mga mata. Di ba po? Di ba nabulag siya? Nabulag siya tapos nung inano na siya ng Panginoon, nang kinausap na siya ng Panginoon, di ba? Na doon na open ang kanyang mga mata, di ba po? At na open doon sa katotohanan. Hallelujah. Kaya kung ano man yung naranasan kung ano man yung pinapadanas ni Apostle Paul doon sa mga sumasampalataya sa Panginoon, naranasan din po niya nung siya na po ang sumunod, di ba? Nung sumunod sa Panginoon. Hallelujah. Ganun din po ang mangyayari sa atin na may mga pagper-persecute, pero ito lang po ang ating pakatandaan, di ba? Na mag-rejoice na po tayo kung ano man po yung mga mangyayari sa ating pagsunod sa Panginoon, di ba? Dahil nga po sa ganun magkaroon tayo, magkabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Hallelujah. Katulad din po ni Stephen, di ba po, na dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, binato siya hanggang namatay, di ba? Pero ganoon din po, hindi din po siya nagalit sa mga tao na bumato sa kanya, pagkos humihingi po siya ng kapatawaran para po sa mga bumabato sa kanya, di ba po? Kaya nawa tayo bilang mga anak ng Diyos, matuto po tayo sa ganitong kaugalian na wag na po tayong mag-react kung mayroon man po mga mag-uusig po sa atin, di ba? Kasi kung gusto tayo na mapabilang doon sa kaharian ng Diyos, ayun po ang ating gagawin. Hallelujah. At magagawa lang po natin ito kapag nandoon po yung patnubay ng Santo Espiritu sa buhay natin. At ang pinakadabis po natin gawin upang atin pong magawa ito ay palagi po tayong makipag-communicate sa Panginoon through prayers po at sa pagbabasa ng kanyang salita. Hallelujah. Kasi itong salita ng Diyos na ating binabasa, itong salita na to ay mismong Diyos. Hallelujah. Di ba po? Mismong Diyos na magtuturo sa atin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hallelujah. Na lahat ng mga beatitude na to na ibinaba ng ating Panginoon. Itong 8 na beatitude, masusunod lang po natin ito kapag tayo po ay mayroon po tayong malalim na relasyon sa Panginoon, yung intimacy natin sa Panginoon, di ba po? Kaya mga kapatid, i-exercise po natin na sa bawat araw ng ating buhay, bago po tayo mag-start ng ating gawain, makipag-communicate po tayo sa Panginoon through prayers at sa pagbabasa ng kanyang salita. At hanggang sa ating pagtulog din po, bago din po tayo matulog, magpapasiyasat po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Na yung puso natin, ang buong araw natin, kung ano man yung nagagawa natin hindi maganda, hingi po tayo ng kapatawaran. Hallelujah. Di ba po, kung mayroon man po tayong mga nagawang medyo nakareact po tayo sa mga salita na ating nadinig, di ba? Na medyo hindi kaya-aya sa ating pandinig, hingin po natin ang kapatawaran sa Panginoon. Hallelujah. Ang mimithiin po natin ay sa araw-araw na magiging kabilang po tayo sa kaharian ng Diyos, sa pagsunod po natin sa kanyang salita. Amen po. Hallelujah. Kaya we are so blessed po na mayroon po tayong Diyos na nakatunghay sa atin sa araw-araw ng ating buhay. Di ba po? Siya po yung nakatunghay sa atin sa mga pagsubok na ating naranasan. Nakatunghay ang Panginoon. O hindi lang nakatunghay, kumbaga nandyan siya. Kaya alam niya ang lahat ng mga pangyayari sa ating buhay. Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa. Kung kahit gaano kalaki o mga pagsubok na maranasan natin sa buhay, kahit gaano ka sakit yung mga persecution na mararamdaman natin, bigyan natin sa kanya lahat. Amen po ba? Hallelujah, hallelujah. Kaya salamat po sa Panginoon sa salita na ibinaba po niya ngayong gabi. Nawa po, mayroon pong natutunan tayo na kung ano mga pangyayari sa buhay natin, ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya
Ngayong gabi po, wakasan ko po ito sa isa kong panalangin. Hallelujah. Amang makapangyarihan sa lahat, Father God, Abba Father, salamat po Panginoon sa salitang ito na binaba mo po sa amin, O God. Hallelujah. Salamat po Panginoon sa katuruan na binigay mo po sa amin ngayong gabi, na kami po ay palagi lang po magpakumbaba, O God. Hallelujah. Ano man po ang maranasan namin sa mga pagsubok sa aming buhay, O God, Lord, aming itataas sa iyo. Ikaw na pong bahala, O God. Nawa, Lord, ang mga bawat salita nito, Panginoon, ay papasok sa aming puso, Panginoon. Hallelujah. At tutubo ito at magiging giya namin, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, O God, sa mga nakakarinig nito, Panginoon. Hallelujah. Nawa ito din pong salitang ito ay mag-manifest sa kanilang mga puso, O God. Hallelujah. At dahil isa po ito, Panginoon, ang susi upang kami po ay makapunta sa iyong kaharian, Panginoon. Hallelujah. Tulungan mo po kami, Panginoon, na malakaran po namin ito sa araw-araw ng aming buhay. Salamat, O God. Hallelujah. Salamat sa salita mo. At salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa pag-ibig mo po sa amin na sa araw-araw na aming buhay ay aming nararamdaman, O God. Hallelujah. Wala pong ibang Diyos na aming pasasalamatan kundi ikaw lamang, O God. Hallelujah. Kaya Lord, sa gabing ito, ibalik ko po sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagpasalamat. In the mighty name of Jesus, your precious Son, and to the Holy Spirit. Amen and amen. God bless us all po.